Wait. Lovely! Gusto lang ni Lovely. Tangina. Mabuhay. Ayun na nga. Ang cute niyo naman. Ay, lakot po. Alright, welcome back to my channel mga kabayan. Nandito lang po tayo para tayo ay magtawanan. At first off, shoutout dyan kay Senator Bato. Masaya po tayo mga kabayan dahil fake news po talaga na hindi po talaga na-aresto si Senator Bato. Senator Bato, huwag kang magpahuli dito sa mga hinaypaks na po. Lugi-lugi kayo. Dahil tiisin nyo na lang, Senator Bato, malapit na po, malapit na mag-expire ito si Barnag. At itong ang impeachment, mukhang palpak na naman sila at wala nang nanonood. Alright, bago tayo sa ating mga funny political videos mga kumbento, ngayon mula dito si Atty. Pasio sa kanyang sinasabing bumababa na nga talaga ang mananonood dyan. Hindi ko nga malaman kung bakit bumababa ang viewership ng impeachment. Eh di ba ang gaganda naman ng mga babaeng nandun? Si Luistro. Ba't ayaw panoorin si Luistro? Ganon? Si Laila de Lima. Ba't ayaw panoorin si Laila de Lima? Kayo naman Ang ganda-ganda naman ngayon Si Lorna Capunan. Di ba ang gaganda? Di ba? Ba't ayaw panoorin yung mga magagandang babae? Kayo naman Busy. Nagsawa natin. Busy yung mga tao ngayon. Para kayo nanonood ng Miss Universe. Ayaw nyo. Mas unahin pa nilang mabuhay. Yan. Gawa na pakasalbahe mo. Hindi. Di ba pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Gusto lang mabuhay. Akala ko kung anong ibig mo sabihin, inuuna pa nilang mabuhay. Kesa manood sa mga... Kaya nakakasawa lang po talaga, di ba mga babae, na pagmumukhaan itong mga talalistang mga kongresistan. Itong mga tuwadcom, di ba? Siyempre, nung una pa yung hearing nila, mula pa sa tuwadcom hanggang sa hearing ng impeachment kay BP Sara dyan sa Kamara, sila lahat ang bida. Tapos ngayon, nandito naman sila sa Senado, pero wala silang nagawa para silang audience na. Hindi talaga sila nagsawa sa mga sarili nila. Kaya yung mga tao ayaw nang panoorin dahil puro paninira at nasusupalpal naman. At siyempre, inuusig ko rin ng mga tao. Paminsan-minsan, pakinggan nyo rin dahil dito po natin makikita na talagang puro propaganda sila. Yung mga witness nila, puro supalpal dyan sa defense team ni BP Sara. Wala silang lusot mga kababayan. So, siyempre, maganda na ito panoorin dahil once and for all, maklear po ang pangalan ni BP Sara. Shout out BP Sara. At ito namang usapin dyan kay Senator Bato na pag-aresto, yan ang pag-uusapan natin. Unahin muna natin itong funny political videos natin. May paborito natin si Auntie Claire na impacta dyan sa Malacanang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Palace Press Officer Claire Castro ang impacta sa palasyo. Nagilian nga po si Pangulo ng highest rated among the top 4 officials in the nationwide. Ayan. Ano achievement nito? Yes na naman. Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. Talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. At ngayon yung gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan. Sa kawalang hiyaan. Libo-libong hektarya Diba? ng lupa. Napakatanga talaga itong nilipak na presidente natin. Libo-libong hektarya pa ang patubigan. Patubigan mo yan. Ayuda! Hindi ka kasali. Naku, kawawa. Kasi may trabaho Naku ka. po, yan. Totoo yan. Tax? Kasali ka. Kasi May may trabaho trabaho ka. Real talk. Uy, lovely. Kasali ka, may trabaho ka, lovely. Ang naging bago sa aming sistema dahil namimili tayo kung sari.
Bakit ka nandito? Nakita ko kasi sa TV na nagpapagawa ka ng rocket. Sasakay sana ako para makauwi na ako sa planeta namin. Mag-ingat kayo mga alien. Mga pag nakawag din kayo dyan. Your Honor, please. Ayan na nga, si Kapunan. May we ask Uy. for a 3-minute recess? For what purpose, Counsel? Your Honor, nitukar akong rayuma, Your Honor. Your Honor. Shoutout ka ba yan? Nantay ko si Kapunan nung kumuha ng mic. Mantakin mo meron na siyang mic na dalawa, kumuha pa siya ng handheld. Kala ko kakata siyang candle in the wind eh. Goodbye, England Rose. May lagyan mo ng mga diamante yung mic mo para kamukha mo talaga si Elton dyan. Naging comedy talaga itong Senado, mga kumbahan. Yan yung itsura mo, talagang aamin ka eh. Kahit wala kang kasalanan, aamin ka. Oh, paano na yan? Witness na mismo nyo ang umamin na wala siyang nakitang paglustay Totoo yan. sa confidential funds ni BP Sara. Kameme ang mga... Hanap na naman kayo ng panibagong Buhay ng ebidensya. Mapagod na lang kayo. Ako po. Mapagod Hindi na ko lang alam kayo. kung itong si Atty. Kapunan ay inuulyanin na o baka naman talagang mahina lang ang kapote. Expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. This... Diyan pa lang, wait, supal pa don't lang sila ng mga kumbayan. Uy. Yung klase abogado to si Kapunan, no? Shoutout yan, Quinton Budbit. Yung confidential word Lalo kasi na itong pag ginagamit, parang napaka- intelligence eh. Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ako po. Yan ang iskalam ng Hawangbo University. Tingin Iloy talaga yun si Soto. Ibang klase na. Ang sabi ni Auntie Claire, walang ibang aangkin kay Mans kundi Viral na viral yan. Auntie Claire, lasing ka ba? Cheers at Ay, yung mga cheers. natin Claire. Para dalawa na tayo. So, kawawang impacta. Uy, kawawa. Oo nga eh. Kawawa talaga. Naku, iiyak na yan. Iiyak na yan. Kung may natitirang babae sa mundo, dalawa lang sila. Si Congressman Laila de Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino sa kanila ang liligawan mo at bakit? Masaya. Masaya ako maging single. Yun na yung kawawa si Junior yung mga Trabaho ba na ipakaon sa asawang marunong? Kini ato asawa ko ibro na tagulog-ulogan ani ay. Iyot ka usa trabaho daghan. Kay mao ra magud ni kalipay na tong mga bana ko. Kun dili ang pagsubay-subay anang sumpay sa tinai ba. Kay usa sa na sinungdan ko nganong naabot ko diri napita. Bilat ra kini kaingon ani. Shoutout sa kababayan natin gumawa nitong mga videos mo. Bayan, yun po, kababayan, no? Talagang nakaka-umay itong impeachment. Ito po mukha ni Elton John. Gabi busdada na Elton John daw itong si Kapunan, mga kababayan. Oh, hanggang mapagod na lang kayo. Puro kayo palpak yung mga witness ninyo dyan. At ano ba talaga ang gusto nyong palabasin na talagang wala ng tiwala ang taong bayan? Kung totoo yan, wala ng tiwala ang taong bayan kay BP Sara, bakit mataas pa rin ang rating ni BP Sara? Bakit? Di ba sabi nila, betrayal of public trust? Eh, sino bang mataas ang trust rating? Siya. Oh, di ba yun ang public trust, trust ng publiko? Ibig sabihin, Kwentahin ninyo. yung pagtitiwala na ibinigay kay Vice President noon ay hindi nawawala. May Yes. tiwala pa rin sa kanya. Sinong mababa ang public trust? PBBM. Sino bang tao sinasabi na mga botante, uy, nabudol mo kami. Yun. Binoto ka namin. Yun ang masakit. Nagkamali kami. Yun ang betrayal Masakit na of public katotohanan. trust. Opo. Nagtiwala kami sa iyo, binigo mo kami dahil may insertion, may flood control, nagugutom kami, wala May kaming ghost trabaho, project. ghost project, mataas ang bilihin. Yun ang betrayal of public trust.
At hindi lang yun, attorney. Ito pang ginawa ni Bongbong Bangag diyan kay Tatay Digong na pinakulong niya sa ICC. Yan po, isa din po yan sa malaking kasalanan. That is a traitor na ginawa ni Bongbong Bangag, no? At kung totoong wala ng tiwala, bakit taas na taas pa rin ang rating ni VP Sara? So lahat lang po talaga ay propaganda nila at hindi nila alam mga babayan na as long as itong usapin dyan sa impeachment na lagi silang nabubutata, mas lalo pong lumalakas ang pwersa ng mga supporters ni VP Sara dahil wala na po naniniwala sa mga kalokohan ninyong ginagawa. Nakakasawa na po. Nung una pa yan, doon pa yan sa kamara. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga pagmumukha ninyo, Luistro? Itong mga congressman na to, puro mga minions ni Tambaluslos Romualdez Mangbayan, di ba? Ito nga ang sinasabi natin na sila ang mga most guilty tapos wala man lang nakulong sa kanila. Pero may mga gandang nangyari dito mga kabayan na ito basahin nyo. Itong pinost ni Romualdez daw patungo dyan kay Ace Barbers. Naku! Ayan, Ace Barbers, enjoy na enjoy mo raw yung binigay ni Tambi sa'yo. Naku po! Ako sa'yo, Ace Barbers, no? Total, nangyari naman ito, no? Sabihin niyo na po rin ang totoo kung anong pinagagawa ni Tambaluslos Romualdez. Huwag na kayong mahiya. Para malaman natin dyan. Ako po. Ulit, dito naman tayo kay Auntie Claire, mga kababayan. Pakinggan natin itong mga pahayag niya na fake news daw. Ako po. Sa po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Uy, Ate Claire, ang sabihin nyo, galit kayo dahil hindi totoong na-aresto. Yan ang totoo dyan. Inis na inis kayo na hindi pala totoo. O parang napasok din kayo sa bulsa ng mga vlogger, ng mga talyanistang mga bayaran dahil mukhang sila ang nagsimula nitong mga fake news. No? Tapos itong mga DDS, nag-react lang po sila at wala po silang sinasabi na totoo na naaresto. O hindi, nagbigay sila sa kanila mga opinion sa mga current na mga nangyayari. Napatunayan na hindi pala totoo ito, Auntie Claire. So, yun ba? Yun ba kayo na ngayon nagalit? Gusto nyo pa imbisigan? Dahil kayo naman talaga, di ba, Auntie Claire, ang mga atat na atat na maibalita itong mga ganitong pangyayari. At alam din natin mga kabayan na mukhang desperado sila mga kabayan dahil mukhang malapit na ang desisyon nito sa Korte Suprema patungkol dyan sa kaso kay Tatay Digong. So kung paano, kung mag-decide ang Korte Suprema na illegal pala yun, nako, hindi pwede yung warrant of arrest dyan kay Senator Bato. Pasok na naman kayo. At sila mga kababayan na dalhin si Senator Bato doon sa The Hague dahil siguradong mababa ang threshold sa impeachment court dyan. Dahil itatala nila dyan na mababawasan ng isa. So mapipilitan si Chis Escuderong i-open itong usapin kung ilan na lang ba talaga ang dapat na senador. So kung 23 na lang, tapos idudugtong na naman nila dyan kay Marcoleta, dito kay Jinggoy, aalisin nila hanggang mababa ang threshold. So yun pa rin ang objective ng lahat ng mga bayan na ayaw talaga nilang makatakbo si VP Sara pagka-presidente dahil alam po nila na sila po lahat, kayo lahat ay managot. At kami naman ay nag-aabang dyan. Looking forward kami dyan. So, siyempre, inabangan din natin itong impeachment ng bayan. No? Importante din ito mga bayan na once and for all, makita din natin no? Na talagang walang ginawang masama si Sara Duterte. Sa pamamagitan nitong impeachment, sa pamamagitan nitong defense team ni Sara, lahat po ay nakikita ang katotohanan. At yan po ang resulta din na medyo wala nang gana ang mga taong bayan manood dyan. Dahil alam nila ang katotohanan. Puro invento lang itong ginagawa nitong mga inaipak na mga bayang congressman. Lalo na itong pumumuka ni Luistro de Lima at saka itong mga tuwad boys na laging present dyan. Tangina. Tamimik kayo sa mga senador, wala kayong magawa. Kaya ang ginagawa nila mamaya, pa-press con nila agad pagkatapos ng hearing, no? Akala mo talagang
kumbinsin na ang taong bayan dyan sa mga witness nila. Hoy mga gunggong, kayo ang dapat mag-effort. I-convince nyo pa dahil wala akong naniniwala sa inyo. Ay, naku, shout out sa mga tuwag ko. Parang mga estudyante, mga naitax. Alright, hanggang dito na tayo mamuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. And shout out sa Turbato, huwag kang magpahuli. Kaya masaya tayo mga bayan na hindi talaga totoo yung nahuli si Senator Bato. Ako po, bangag. Punta ka na lang ng Mars.